Kinabukasan, abala ang lahat sa pagluluto at pinaghahandaan nila ngayon ang birthday ni Vera Tomaro. Maging si Argus ay hindi pumasok sa trabaho, pero si Gregor ay pumasok dahil may importante itong meeting, habang si Simon naman ay kumakain sa sala at pinagmamasdan ng mga tao sa bahay na super busy. Lumabas naman ng kwarto si Arabella kasama si Helena at nagawa nilang bumaba sa first floor. Ginagawa ni Helena ang kanyang makakaya para maingatan ang kaibigan. Ayaw niyang magalit sa kanya ang demonyo at sinisigurado niyang hindi siya patutulugin nito. Labis ang ngiti sa kanilang mga labi nang makita nila ang anghel. Kumikinang ang balat nito sa kaputian sa tuwing natatapatan ng ilaw. "Lady Ara," tawag ni Judy, sabay turo nito sa lamesa. "Kumain po muna kayo." Kumain na po muna kayo ni Miss Helena, sabay lapag ng iba't ibang pagkain sa lamesa. "Salamat, Judy." Masayang saad ni Arabella at napahawak siya sa kanyang sentido. Nakita naman ni Helena ang itsura ng kaibigan na tagad itong nilapitan. "Are you okay?" May halong pag-alala kay Helena at tumangulang ang kaibigan niya. Sa katunayan, hindi talaga okay si Arabella at mabilis na siyang mahilo at antukin. Hindi tuloy niya maisip kung normal ba ang ganito, kahit na uminom naman siya ng gamot. Pasimple siyang humigop ng sabaw habang kumikirot ng maigi ang kanyang ulo. I'm fine." Sabay kuha sa baso na may lamang tubig. "Lady Ara, parang sensitive kayo magbuntis." Bulong ni Helena at hindi maiwasan ni Arabella na mapatingin dito. "Sensitive?" Hindi nito mapaniwala ang saad. "Napansin ko lang naman. Palagi kasi kayong nahihilo at mahina ang katawan." Paliwanag niya at tinaas ang isang braso. "Kita mo?" Sabay tumawa silang dalawa. Itinaas kasi ni Helena ang kanyang braso at parang nangalay ito bigla. Busy ang lahat at kumakain si Arabella at Helena ng kanilang pang-umagahan. Nagising siya kanina at tanging si Helena na lamang ang naabutan niya. Kasunod nun ang pagkagulat nila dahil biglang nabasag ang mga baso. "Simoner? Argus?" Sigaw ni Vera sa kanyang dalawang anak. Parang nabingi naman ang dalawa sa pagsigaw ng ina at may takot sa kanilang katawan. Gustuhin man nilang tumakbo ay hindi nila magawa. Panay kasi ang takbo nito at hindi na namalayan ang mga gamit sa paligid. Halos kamuti na lamang ni Simon at Argus ang kanilang mga ulo. "Wala na talaga kayong ginawa! Lalo ka na, Simoner!" Inulit na naman ni Vera ang pangalang Simoner at dumilim na naman ang mukha ni Simon. Kahit anong gawin niya ay hindi pa rin natigil ang ina. Palaging itong tinatawag sa kanya at hindi Simon. Habang si Argus naman ay nakatingin kay Simon at medyo tumatawa. "Sige, tumawa ka," sermon ni Vera at tumigil ito sa pagtawa. "Wala na talaga kayong ginawang mabuti. Bakit hindi kayo tumulong sa akin?" Dugtong nito at napabugan na lamang silang dalawa sa hangin. Nagawang lapitan ni Arabella si Vera at nginitian niya ito. "Ma'am," sabay hawak nito sa dalawang braso ni Vera. Dahil sa ginawa ni Arabella, hinila ni Vera ang mga kamay nito dahilan na mapayakap sa kanya si Arabella. Buti na lang talaga, nandito si Ara. Sambit ni Vera at mas lalong nakahinga ng maluwag ang dalawa. Pinagmamasdan naman sila ng mga tao sa bahay at hindi maiwasang mapangiti. Nang dumating si Arabella sa Tomaro Hacienda, ito nang nagbigay saya sa mga tao. Sa tuwing binabati sila ng anghel ay hindi nila maiwasan ng mapangiti. Maging ang ngiti nito ay talagang nakakahawa. Hinigpitan lalo ni Arabella ang pagkakayakap kay Vera at gumaan ang pakiramdam nito. "Sige na, maglaro na kayo kung maglalaro kayo." Banta ni Vera at umalis na lang si Simon at Argus habang nagtatalo na naman. Tumawa naman si Vera at hinarap si Arabella at Helena. "Ayos bang acting ko?" Tanong nito at tumawa rin ng dalawa. "Madam, kawawa naman yun." Sabay turo ni Helena sa dalawa na nasa labas ng bahay. "Biro lang yun." Habang panay pa rin ang tawa ni Vera at dumating na rin si Connor kasama si Lenny. "Madam, good morning." Bati ni Connor at tumingin ito sa kapatid. "Good morning po sa lahat!" Ginawa ni Lenny ang nais ng kapatid niya. Kahit na tinitigan pa lang siya nito pero alam na niya ang ibig sabihin nito. Pagkatapos nito, kumilos ng lahat sa kanilang mga dapat gawin. Nagawa na rin tumulong ni Connor sa mga katulong habang si Lenny bantay ni Judy. Samantala, hindi maiwasan ng mga empleyado na mapatingin kay Minerva. Ang tahimik na department ay napupuno tuloy ng ingay nang dahil sa kanyang high heels na panay tunog sa tiles. Gumagawa ito ng ingay at hindi nila maiwasan ng mainis. Tila ba hindi malang naririnig ni Minerva ang ingay ng kanyang ginagawa. Lutang na lutang kasi ang isipan ni Minerva.
Naiinis kasi siya dahil naka-private ngayon ang birthday celebration ni Vera. Inaasahan kasi ni Minerva na pupunta sila at makikita niya ang boss nila. Sa kasamaang palad, matapos ihanda na magulang niya ang kanyang susuotin, nawala yun na parang bula ng dahil sa balita. Gusto kasi niyang pumunta kahit na ayaw ng mga magulang niya dahil sa naganap na aksidente. Nakatingin tuloy si Minerva sa binili niyang Gucci bag. Ayaw niya itong bilhin dahil mahal ang presyo. Kaso dahil sa ina ni Grigor ay nagawa niyang bilhin. Pwede bang itigil mo yan? Sabay turo sa kanyang paa. Kumunot naman ang noon ni Minerva at hinarap ang baklang nagsabi. May sinasabi ka ba? Mataray sa wika nito at itinaas pang isang kilay. Nainis naman ang baklang nagsabi at tinaasan din siya ng kilay. Bingi ka ba? Hindi mo ba alam na kanina mo pa pinapatunog yung sapatos mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga bising nagtatrabaho? Mas lalong kumunot ang noon ni Minerva at doon lamang niya napagtanto ang kanina niya pang ginagawa. Di sorry. May kalakasang saad nito at tumingin ulit sa harap ng screen. Panay ang bulong ni Minerva nang dahil sa inis at hindi niya alam kung paano ibibigay ang regalo. Dumagdag pang baklang kasamahan niya at mas lalo siyang nainis. Isama na si Arabella at Helena na palaging absent. Umiling lamang si Minerva nang maalala niya si Arabella. Wala na kasi siyang balita dito simula nang madulas ito sa banyo. Minsan tuloy ay nagagawa niyang ngumisi kapag naalala niya ang kanyang ginawa. Dapat lang naman yun sa kanya. Masyado kasing malandi at pabida. May hinang bulong nito at kinuha ang Gucci bag niya nakalagay sa kahon. Umalis ng department si Minerva at dumiretso sa labas. Ayaw niyang pumasok sa trabaho at balak pumunta sa Tomorrow Hacienda. Gusto niyang ibigay ang regalo kahit private ang celebration nito. Kinuha niya susi ng kotse at nagawang patakbuhin. May halong kaba sa dibdib ni Minerva at nagagawang kagati ng mga kuko sa daliri. Kailangan ko makapunta. Sambit nito't sinisigurado niyang maibibigay niya ito. Tinignan ni Minerva ang hawak niyang cellphone at sumilip sa bintana. Kinakabahan siyang pumunta sa Tomorrow Hacienda at natatakot ito na hindi siya papapasukin. Pero dahil desperada siya sa gustong gawin, talagang gagawin niya ang gusto. Ilang minuto rin ang lumipas na marating ni Minerva ang hacienda. Napalunok ito at humigpit ang kapit sa kanyang cellphone dahil agad lumapit sa kanya ang isang guard na nagbabantay sa hacienda. Meron po ba kayong appointment? Hindi po kasi kami pwede magpapasok ngayon. Paliwanag ng lalaki sa kanya at hindi niya pinahalata ang kaba. Nagawang kagati ni Minerva ang pang-ibabang labi at ninitaan ng guard. Bisita po ako. Sa katunayan nga po'y may regalo ako. Sabay pang kita ng kahon na may nakalagay na Gucci. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Minerva at mukhang lalabas na ito. Hindi niya magawang hawakan ang kanyang dibdib at nakatingin kasi sa kanyang lalaki. Tipid siyang ngumiti tumingin ulit sa dala niyang kahon. Ganun po ba? Saad na lalaki at nagawa lamang niyang tumango. Bisita daw. Dugtong na lalaki at nagawa nilang buksan ang gate. Napabuntong hininga si Minerva at nagmadali itong pumasok sa loob ng hacienda. Baka kasi biglang malaman ng mga ito na hindi talaga siya bisita at palabasin. Pinagmasdan itong ganda ng hacienda. Inaamin niya na ito na ata ang pinakamagandang lugar na napuntahan niya. Ang ganda! At binuksan niya ng kaunti ang bintana. Kaso biglang natigilan si Minerva dahil parang nakita niyang lalaki nagtapon sa kanya ng wine at yung kasama ni Arabella sa kumpanya. Ang isang kilay nito ay napataas at parang namamalik mata lamang siya. Teka nga, baka naman kamukha lang. Mahinang sabi nito tumigil na siya sa harapan ng bahay. Papasok na sana si Connor sa loob ng bahay dahil marami pa silang dapat gawin. Natigilan siya dahil nakita niya ang isang kotseng hindi pamilyar sa kanya. Lahat kasi ng kotse ng Tomorrow ay alam na niya. Pinag-aralan niya ang mga ito simula nang tumuntong siya sa pamilya ni Grigor. Kaya maging si Connor ay kumunot ang noo. Pinuntahan niyang kulay pulang kotse sa harapan niya. Kaso sa hindi inaasahan, bumilis ang tibok ng puso ni Connor. Sinisigurado niya si Minerva ang babaeng nasa kotse. Nakita kasi niya ang mukha nito dahil nakababa ng konti ang bintana ng kanyang kotse. Pinipilit ni Connor na hindi mataranta dahil nandito si Arabella. Napahawak siya sa kanyang sentido at kinatok ang bintana. Excuse me, paano kayo nakapasok dito? Takang tanong ni Connor at binabana ni Minerva ang bintana. Baka sa mukha ni Minerva ang pagkagulat dahil ito nga ang lalaking kinaiinisan niya. Habang si Connor naman ay kinakabahan dahil baka bigla lumabas si Arabella o kaya naman ay si Helena. Paano kayo nakapasok? Pinagbabawalan ni Madam Vera ang bisita ngayon. Gulat na gulat ang mukha ni Minerva nang dahil sa sinabi ni Connor.
Napakunot siya at hindi niya inaasahan na isa itong trabahador sa pamilya ng Tomaro. Hindi tuloy alam ni Minerva ang gagawin at hindi niya magawang tumingin sa mukha ni Connor. Bisita kasi ako. Sabay turo ng Gucci at kumunot naman ang noo ni Connor. Bisita ka? Hindi kami tumatanggap ng bisita ngayon. May halong inis sa boses ni Connor na sambitin niya ito. Hindi dahil sa sinabi ni Minerva, kung hindi dahil sa nandito ito at pwedeng makita ang anghel ng kanilang boss. Ibibigay ko na lang, makakaalis ka na. Kinuha agad ni Connor ang box na hawak ni Minerva. Papasok na sana ito sa loob ng bahay nang biglang sumigaw si Minerva. Bisita nga ako, hindi ba? Bakit mo kinuha sa akin yan? Sigaw nito at halos kumulo ang dugo ni Connor sa narinig niya. Kasunod nun ang paglabas ni Vera, narinig kasi nitong sigaw ng isang babae. Sumingkit ang mga mata ni Vera at napahawak ito sa braso ni Connor nang makita niya si Minerva. Inalalay ni Connor ang kanyang amo at kinakabahan siya sa mga pwedeng mangyari. Why are you here? Takang sabi ni Vera at parang suma ang kanyang pakaramdam. Gusto ko lang pong ibigay ang regalo ko sa inyo. Happy birthday, madam! Bati ni Minerva at nanginginig ng kanyang mga kamay. Itinago niya ito sa kanyang likuran para hindi mapansin. Salamat, pwede ka na umalis. Parang umakyat ang dugo sa ulo ni Minerva at nakaramdam siya ng inis. Wala po ba kayong balak na papasukin ako? Nag-abala pa po akong pumunta dito para ibigay ang regalo ko sa inyo. Reklamo ni Minerva at inis na inis ito sa sinabi ni Vera sa kanya. Parang nagpanting ang tenga ni Vera nang dahil sa sinabi ni Minerva. Lumapit siya dito at nagawa munang sanyasan si Connor. Sumunod ka sa akin. Sabay mabagal na lumakad si Vera sa loob ng bahay habang nakasunod si Minerva. Hindi maiwasan ni Minerva ang mamangha sa gandang hasyenda. Ngayon pa lang kasi siya nakapunta sa bahay ni Gregor at hindi niya maiwasan ang kiligin. Achievement ito para sa akin. Mahinang bulong ni Minerva at nakikita niya ang mga katulong na may kanya-kanyang ginagawa. Pakiramdam ni Minerva ay dito na rin siya titira sa hasyenda at makakasama niya lahat ng taong nandito sa bahay. Talagang kinikilig siya at hindi maiwasan ang kiligin. Maging mayaman din siya balang araw at kahit na sinabi ni Gregor na hindi para sa kanya ang papel, iniisip pa rin niyang siya pa rin ang gugustuhin nito balang araw. Parang nakahiga na siya sa mga lilibuhing mga pera at puro bili siya ng gusto kapag dumating ang oras na yon. Nang matapos kumain si Arabel at Helena kanina sa lamesa, tinungo nila ang garden sa likod ng hasyenda. Si Helena ay nakaalalay sa kanyang kaibigan at tinitignan nito ang bawat lakad nito. Baka mamaya kasi bigla itong matalisod. Nang banggitin ni Gregor sa kanilang about sa pagbubuntis ni Arabella, naisip niyang sensitive ito. Antukin siya, talagang palaging pagod. Kaya naman ginagawa nila ang lahat ng protektahan ng anghel ng demonyo. Kasi hindi na nila kaya kung mauulit muli ang nakakatakot na pangyayaring naganap kailan lang. Sa tuwing may isip ito ni Helena ay parang nilalamon siya na lupa papunta sa impyerno. Ang mga mata ng kanilang amo at ang aura nito ay talagang nakakatakot. Parang ang mata niya ay nagiging kulay itim sa tuwing galit at napapalibutan ng maitim na aura. Bigla tuloy napahawak si Helena sa kanyang magkabilang braso at hinimas-himas yun. Kinilabutan siya sa kanyang mga naiisip tungkol sa kanyang boss. Kaya naman hinila na lamang ni Helena si Arabella papunta sa isang malit na lamesa at may 3 upuan sa gilid. Lady Ara, dito na lang po muna tayo. Mukhang pagod na kayo. Sambit nito at inalalayan si Arabella. Ano ka ba naman Helena? Nakatayo naman ako at hindi naman kailangang alalayan pa ako. Napakamot sa ulo si Helena nang dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin pero hindi kasi niya maiwasang gawin ang ganitong bagay. Talagang mayat maya pinapaalala sa kanya ng kanyang utak ang mga nangyari sa anghel ng demonyo. Hindi niya maiwasan na palaging tingnan ang galaw ng kaibigan para naman sa ngayon ay makasigurado siya na ligtas ito palagi. Wala naman yun. Talagang nag-iingat lang kami. Nakakatakot ang nangyari sa inyo sa cubicle. Paano pala kung may nangyari sa inyo? Siguradong magagalit si Boss Gregor? Kinakabahang sabi ni Helena at umiwas si Arabella sa kanyang kaibigan. Mag-iingat na ako sa susunod. Thank you. Isang napakagandang ngiti ang pinakawalan ni Arabella at ngumiti rin ang kaibigan niya. Kahit kailan talaga ay nakakahumaling at nakakahulog ang mga ngiti nito. Ang mapuputing ngipin nito at ang kutis gatas ay bagay na bagay sa kanya. Biglang napaisip si Helena at napangiti ring bigla. Kung hindi dahil dito sa anghel ng demonyo ay hindi magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Maging si Helena isa na rin sa mga tauhan ni Gregor na hindi basta lamang tauhan sa opisina. Kasama na rin siya sa miyembro ng pamilya at ang priority nito ay tignan ng anghel at siguraduhin na palaging ligtas.
Ang sahod ni Helena ay katulad na ng sahod ni Connor. Binigyan na rin siya nito ng bonus sa bank account. Kaya naman hindi maiwasan ni Helena ang maiyak kapag naalala niya ang kabutihan nito kahit na kinatatakutan ang demonyo. Why are you crying? Bigla nataranta si Arabella na makita niyang umiiyak ang kaibigan. Samantalang hinila naman ni Helena ang kamay nito at umiling lamang at ngumiti. Huwag ka mag-alala, Lady Ara. Natutuwa lang po ako kaya ako napapaiyak. Aniya at kasunod nun, ang pagpunas niya sa kanyang mga mata at pisngi nang dahil sa luhang tumulo sa kanyang mga mata. Hanggang sa biglang napatingin si Helena at Arabella nang makita nila si Connor sa garden. Papalapit ito't parang pinagpapawisan. Napansin ito ni Helena nang pagpasok niya pa lamang. Isang tray ang dala nito at may inumin at biskwit. Kaya naman na makita ito ni Arabella ay agad siyang nagpasalamat. Salamat dito. Nakangiti ito at sinimulan ng kumain. Habang si Connor naman ay pasimpleng may tinatapik sa kanyang hita. Nang una ay nagtataka si Helena. Pero nang mapansin niya ito ay agad siyang tumayo at medyo lumapit kay Connor. Hindi naman ito alintana ng kaibigan dahil busy ito sa pagkain kaya ito ang paraan upang tumayo si Helena at pakinggan ang naisabihin ni Connor. Helena, huwag kayong aalis dito ni Lady Ara. Bulong ni Connor habang nakatingin sa amo nila. Anong meron? Takang tanong nito. Nandito si Minerva at delikado kung makikita kayo. Bigla siyang pumunta rito at walang nagawa si Madam Vera kung hindi ang papasukin. Nalaki bigla ang mata ni Helena sa kanyang narinig. Silang dalawa ni Connor ay pasimpleng tumingin kay Arabella na busy sa kanyang kinakain. May ibang pakiramdam si Helena at kinakabahan siya. Maging siya ay hindi nito pwedeng makita at siguradong magkakaroon ito ng idea na magkasama sila ni Arabella. Dahil sa kaba ni Helena, hindi niya maiwasan na maging aligaga. Kinakabahan siyang maigi pero buti na lang talaga at alam ni Connor ang kanyang gagawin. Pwede bang kumalma muna kayo? Kahit ako kinakabahan din. Saad nito't bumuntong hininga si Helena. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo sa upuan at tinignan siya ng anghel na walang halong pagtataka at purong-puro ang mga ngiti nito. Lady Ara, masarap po ba? Tanong bigla ni Connor at panay naman ang tango nito. Pinipilit nilang maging kalmado habang si Minerva ay nasa loob ng hasyenda. Habang ang dalawa ay nag-iisip ng paraan nang sa ganun ay hindi maboard ang anghel at hindi nito maisip na bumalik sa loob ng bahay. Hanggang sa napansin ni Connor na parang namumutlang maigi si Arabella. Hinawakan nito ang noon ng anghel at doon niya napagtantong nilalagnat ito. Lady Ara, nilalagnat po kayo? Tanong ni Connor at nagawa na ring hawakan ni Helena ang leeg at noon nito at nilalagnat nga ito. Kinabahan naman sila at ngumiti lang naman si Arabella at kumumpas-kumpas sa hangin. Wala ito. Ayos lang ako. Kinagat ni Helena ang kanyang labi at nag-iisip ng paraan. Dapat nilang madala ito sa kwarto nang hindi napapansin ni Minerva. Nagtitigan naman si Helena at Connor. Lalo na't hindi nila pwedeng intayin na umalis ito bago nila dalhin ito sa itaas. Siguradong magagalit din sa kanilang iba kapag hinayaan nila ito. Bigla namang sumakit ang ulo ni Arabella at humawak ito sa kanyang sentido. Bigla siyang napaisip sa sinabi ni Helena sa kanya. Baka nga sensitive siyang magbuntis, lalo na ngayon at hindi pa lumalaki ang tiyan niya. Pero talagang pagod na pagod siya at sakitin pa. Hihilutin ko pong ulo niyo. Wika ni Helena at tumayo ito at pumunta sa likuran ng kaibigan at sinimulan nitong hilutin ang ulo. Habang sinanyasa naman niya si Connor at alam na nito ang kanyang gagawin. Bigla na lang itong nawala na parang bula sa kanilang harapan. Sandali lang po Lady Ara, makakapagpahinga na rin kayo sa kwarto niyo. Sabi ni Helena at hindi naman sumagot si Arabella. Nahihilo na talaga siya at masakit talaga maigi ang kanyang ulo. Kumunot ang noon nito at mas lalo itong kumikirot. Nais na niyang humiga. Kaso hindi rin naman siya makatayo agad. Baka mamaya kasi ay bigla siyang tumumba at bigla nitong naisip ang asawa. Siguradong mag-aalala naman ito kapag nalaman ang sitwasyon niya. Sa kabilang banda, bakas ang inis ni Minerva nang dahil sa wala namang pumapansin sa kanya. Pinapasok lamang siya ni Vera pero hindi man lang siya kinakausap nito. Ang mga katulong sa paligid ay busy sa kanilang ginagawa. May kanya-kanya kasi itong trabaho at lalo na ngayon na may importanteng okasyon sa asyenda. Nakakunot ang noon nito habang pinagmamasdan ng buong paligid. Naiinis talaga siya. Kaya naman ang kanyang kamay ay panayang likot at laro sa kanyang uniforme. Hindi ito mapakali at naisip nito ang lalaking nakita niyang may buhat-buhat kay Arabella. Ang isipan tuloy ni Minerva ay naging malawak na naman. Napaisip siya kung kaano-ano ito ng dalaga at
napaisip tuloy siya kung nandito si Arabella. Kaso napailing din naman ito agad ng dahil sa naisip niya at mahinang nagsalita. That's impossible. Paano naman mapupunta ang isang yun dito? Di hamak naman mas mayaman ako sa kanya at mas lamang pa rin ako kung titignan. Sabay nagulat si Minerva na lapitan siya na lalaking kasama ni Arabella. Kumulo tuloy ang kanyang dugo nang makita niya ito. Hindi man niya may pagkakailang gwapo rin ito, pero si Gregor talagang nais niya at wala nang iba pa. Isang cheque ang inabot nito at kumunot ang kanyang noo. Nakita nitong isang pangalan at agad niyang binigas. Connor Goblin? Sigurado wala ng problema. Binayaran ko na rin ang gown na natapunan ko ng wine. Tumingin si Minerva sa binatang si Connor at peking ngumiti. Habang ang mukha ni Connor ay suklam na suklam at konti na lang ay malapit na rin siyang mainis. Kapag naalala nitong nangyari sa Gremo, hindi niya maiwasang mainis at mas magtanim pa ng galit. Palagi kasi itong nakamasid kay Minerva, lalo na't isang prinsesa ng Tomaro si Arabella. Tinuturing nila itong parang isang bagay na hindi dapat magasgas o mabasag. Siya ay isang parte ng pamilya Tomaro, kaya naman talagang ginagalang ito ni Connor, lalo na talagang napakabait din ito. Anong oras uuwi si Gregor? Nagpanting ang tenga ni Connor nang marinig niya pagtawag nito. Halos tumaas ang kanyang kilay at magibang timpla ng mukha. Kinilabutan bigla si Connor ng tawag nito si Gregor, ang kanilang boss. Tanging si Arabella lamang ang tumatawag nito dahil mag-asawa na sila. Pero hindi akalain ni Connor na may isang tao pang tatawag ng ganun at yung taong kiniinisan pa niya. Nang mapansin ni Minerva ang pag-iba ng aura nito, agad niya namang napansin ang sinabi niya. Kaya naman maging siya'y nataranta, pero hindi niya ito pinahalata. Agad siyang umayos ng upo at umiwas ng tingin kay Connor. I mean, si Boss Gregor. Inulit nito ang pagtawag sa pangalan pero may kasama ng boss. I don't know. Seryosong saad ni Connor at tinuring tong pinto kung saan palabas ng hasyenda. Kaya't kumunot ang noon ni Minerva at bigla siyang napatayo at sinamahan niya ito ng tingin. Are you saying na lumabas na ako dito? Inis na wika ni Minerva at medyo may kataasan ng kanyang boses. Si Judy, nabisa sa pagwawalis bigla na patingin sa bisita na pinapasok ni Vera sa loob ng bahay. Maging ito'y nag-ibang aura at sumama ang tingin niya. Pagpasok pa lang nito kanina sa pinto, ay naramdaman na ni Judy ang hindi magandang tingin nito sa paligid. May halo man na pagkamangha pero kita sa kanyang pagiging plastic. Kaya naman ngayon ay napatunayan din niya na pangit talagang ugali nito. Ngayon pa lamang ito nakapasok sa loob ng hasyenda. Pero iba na agad ang ugali nito. Nagawa niyang pagtaasan ng boses ang isa sa mga tunay at tapat na naglilingkod kay Gregor. Halos suminghal si Judy at napatingin sa gawin niya si Connor. At ang kamay nito ay nakasenyas lamang sa likod ng bahay. Mukhang naintindihan nito ni Judy at agad niyang tinapos ang kanyang gawain. Lower your voice, Miss Minerva. Baka nakakalimutan mong nasa Tomaro hasyenda ka. Talagang napupuno na si Minerva nang banggitin nito ang mga kataga. Hindi niya maiwasan na hawakan ang kwelyo ni Connor at hilahin ito. Dahilan na mapatingin sa kanila ang iba. Alam mo bang naiinis ako sa'yo? Pakialamero ka kasi. Tumaas ang kilay ni Connor at gusto niyang tumawa. Pero pinipilit itong na maging kalmado at doon niya napatunayan na may balak nga ito noon sa Gremo. Balak talaga nitong itapon ng palihim kay Arabella ang wine na dala-dala niya. Kaso biglang nagulat si Minerva na marinig niya ang isang boses sa taga ditong binitawan ng kwelyo ni Connor. What are you doing? Halos mabingis si Minerva at nangangatog ang kanyang tuhod. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya naman ibigla siyang umakting ng ganun ay paniwalaan siya. Madam, pinapalabas niya ako at sinabihan pa ako na hindi raw ako nababagay dito. Napatingin si Connor kay Minerva pero hindi ito sumasagot. Nakaramdam ito ng inis at halos ang tenga niya ay maging parang isang mansana sa sobrang pula. Samantalang nag-iba rin ang tingin ni Vera na marinig niya ang pagsisinungaling nito. Marunong siyang kumilatis ng tao, kaya naman alam niya hindi totoo ang mga sinabi nito. Gusto sana niyang mainis pero agad niyang naisip na huwag na lang. Kaya naman agad ipinaghiganti ni Vera ang isa sa mga importante sa mga tauhan nila. You may leave, Miss Minerva Cruz. Una pa lang hindi ka naimbitado at hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Kung gusto mo ay dalhin mo na rin ang regalo mo. I don't need that. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Minerva at ang kaba niya sa dibdib ay naging triple. Ang kanyang mukha ay nag-iba at talagang nakaramdam ng inis. Hindi nito akalain na magsasalita ito ng hindi maganda at nagawa pang insultuhin ang regalong dinala niya. Ano ang mangyayari ngayong nasa hasyenda ng pamilyang Tomaro si Minerva? Mag-cruise kaya ang landas nila ni Arabella? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.